At mukhang mahina, isang pinagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Ayan, isang mabuting bagay na tayo po ay nasa tahanan ng Panginoon sa umagang ito. At binabati ko rin ng isang mapagpalang umaga ang ating mga visitors. At kung maaari na kung tayo po ay tumayo pang ma-recognize natin. Ayan, sa likod at si Mami. Ayan. Welcome po sa Christ Jesus Our Life C5 po. Nawa makasama pa namin kayo sa mga susunod nating pagtitipon. At ganun din sa mga nakikinig natin, kasama through online stream, ay binabati ko kayo ng isang mapagpalang umaga. At I hope, I pray, and I pray na matapos mo itong service natin. Bago po tayo mag-umpisa, tayo po muna ay manalangin. Ama namin nasa langit, pinupuri ka namin at sinasamba sa oras na ito. Ito po yung oras ninyo, Panginoon, para magsalita sa amin, O God. Naririto po kami, O God, na papakumbaba. Nais namin matanggap, Panginoon, ang buo, ang iyong mga salita sa umagang ito. Patawarin niyo kami, Lord, sa aming mga pagkakasala, Panginoon. At anumang gawa ng kaaway sa oras na ito ay aming sinasaway sa pangalan ni Jesus. At dalayan ko, Lord, ang lahat ng magawaing nangyayari sa umagang ito. Pagtagumpayin ninyo, Panginoon. At alam namin, Lord, ang bawat isa na narito ay nananabik na makinig ng iyong mga salita. Huwag niyo po silang biguin, Panginoon, gaya ng iyong mga sinasabi sa inyong salita, na kapag inuna ka namin, Lord, yung aming mga pangangailangan, higit sa aming inaasahan, idadagdag ninyo. Kaya salamat, Lord, sa umagang ito. Gamitin niyo ako, Panginoon, maging daluyan ninyo ng iyong salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan, muli isang magandang umaga po sa ating lahat. Nasa last part na po tayo ng ating series sa ang landas ng pagbabago. Nawa, sa tagal na natin nag-series, nawa may mga process na, may progress na ng pagbabago sa atin. Amen po ba? Dahil nga tayo ay araw-araw binabago ng Panginoon. And next week, kaya nga po sinabi kanina ni Chair Pinky na next week ay Love Month na po. So, ibang series na naman po yung ating itatopic. For sure, about love po ito. And inaanyayahan pa rin namin kayo na makadalo po. At tayo po ay magbalik tanaw lang. Nung nakaraang linggo lang po, para hindi masyadong mahaba, ay tinalakay ni Brother Weng yung tamang pananaw. At para tayo ay magkaroon ng tamang pananaw, sabi po doon, kailangan nating manampalataya kay Jesus na siya lang dapat yung ating paniwalaan. At ang pangalawa, nakikilala si Jesus dahil sa mga salita niya na nagbibigay sa atin ng katibayan at ng katiyakan. At ang panguli po ay sa amang pananaw na nanatili kay Jesus na siya ang tinapay ng buhay. Amen. At sa umagang ito, sa landas ng pagbabago, part 4, ay manatiling malapit sa Panginoon. At ito po ay makikita natin sa aklat ng Lucas 22:54. Lucas chapter 22 verse 54 to 62. At alam ko naman po ay hindi na to bago sa inyo tong kwento na to. Ito po ang pagkakanulo ni Pedro kay Jesus sa ikatlong ulit. Na bagamat binalaan siya ng Panginoon sa umpisa, ay hindi siya nakinig. Sa dulo, napahiya siya sa Panginoon at nagkasala. So ang unang point po natin sa manatiling malapit sa Panginoon, ang una po ay dahil may tatanggi mo ang Panginoon. So may kita po natin yan sa verse 54 to 57. So ito po yung kwento niyan. After ipagkanulo ni Judas, Jesus ay dinakip agad at dinala sa bahay ng pinakapunong pari. At makikita natin dito si Pedro na kanyang alagad ay sumusunod mula sa di kalayuan. Maari nating maisip, bakit naglagay siya ng distansya? Possible,
na may makakilala sa kanya, na kung saan pwede siyang madamay at maparusahan. At sa kabilang banda, may isipin natin na bakit siya naglagay ng distansya ay dahil upang upang makibalita at malaman yung sitwasyon ng kanyang Panginoon. At sa verse 55, ayan, sa verse 55, para hindi siya mahalata na nakikibalita at kasama siya ni Jesus, ano pong ginawa niya? Siya ay nakiupo sa mga tao. Ang galing din po ni Pedro, no? Siya ay nakisama, kunwari, normal lang. Kunwari, lokal, di ba? Pero, dahil malapit si Pedro sa siga ng apoy, may nakapansin sa kanya. Eto na. Ang unang denial ni Pedro. May isang utosang babae ang nakakilala sa kanya. So, para makumpirma niya na siya ngayon, talagang ginawa ng babae, pinagmasdan niya to ng mabuti. Baga sinipat niya talaga. At napagtanto niya sa isip niya na itong taong ito ay kasama niya. Kasama ni Jesus. Baka nga hindi natin alam, baka tinuturo niya pa yun eh. No? At kung ikaw, si Pedro, sa sitwasyon na ito, kilala natin si Pedro. Ang katangian niya, matapang. Diba? Bravado. Talagang action kaagad. Pero dito, nag-iba siya. No? Naduwag. At naitanggi niya ang Panginoong Jesus. Maari dahil sa tindi ng pressure na madamay. Sinabi niya sa babae, hindi ko siya kilala. So ito po yung first denial niya, no? At para magkaroon po tayo ng overview sa kwentong ito, bago po ito mangyari ang event, kung babasahin natin yung parting taas na verse, makikita natin doon na maaga pa lang binalaan ni Jesus si Peter na sila ay susubukin. Sa katunayan po, sabi doon, hinihingi sila ni Satanas. And the first thing, kapag narinig mo iyong bagay na yon, syempre matatakot ka. And magpipray ka. Pero si Pedro, parang hindi niya binigdil yung sinabi ng Panginoon. Yung warning ni Jesus. Kaya sa Mateo 26:41-45, ito po bago po mangyari na dakpin si Jesus, isinama niya yung kanyang mga alagad para manalangin. Dahil nga po, ito na yung araw na kung saan ipagkakanulo siya ni Judas. At dito, kasama niya si Pedro. At yung dalawang anak ni Zebedeo. Ano pong ginawa niya? Imbis na manalangin ng mga ito at samahan si Jesus sa pagpupuyat, ano po ang ginawa ng mga alagad? Sila po'y natulog. Kaya mamaya, kung bakit ko ito kinukwento, para magkaroon tayo ng connection bakit naitanggi niya ang Panginoon. Na before may mangyaring ganon, ay may nangyaring ganito. So kaya sa verse 41, pinagsabihan sila ni Jesus. Sabi dito sa verse 41, na magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong mapasok sa tukso. Ang espiritu nga ay nagnanais, ngunit ang katawan ay mahina. So after sinabi ito ni Jesus sa kanila, umakyat ulit si Jesus para manalangin. Dahil si Jesus din po dito ay meron din pinagdaraanan. At sa tuwing bababa siya sa bundok, natatagpuan niya parati yung kanyang mga alagad na natutulog. Mahimbing na natutulog. Kaya ito na po mga kapatid, kung i-connect natin, bakit naging ganito yung outcome ni Pedro ay dahil sa umpisa pa lang hindi siya spiritually filled. Kulang siya sa panalangin. At dahil mahina ang kanyang spiritual, ano po sinabi ng Panginoon? Pumasok ang tukso sa kanya.
Natalo siya ng laman. Natalo siya ng antok, ng takot, ng pangamba. Kaya nagawa niyang maitanggi ang Panginoon. Yan po ang naging epekto kay Pedro dahil wala siyang panalangin. Kaya sa umagang ito, yung mga papikit-pikit, yung mga inaantok dyan, nako, baka inihihipan na kayo ni Satanas. No, huwag po tayo magpadala dyan. Tapusin po natin to. At hindi lang po yon, yung naging epekto kay Peter at pati sa mga alagad. Sabi po dyan sa John chapter 18, verse 10 to 11. Naku, nasusubaybayan niyo po yung kwento, mga kapatid. After nila manalangin sa Gethsemane, sila'y bumaba at dito, nakasalubong nila si Judas. Kasama yung mga kawal ng mga saserdote. Ang purpose nila para dakpin si Jesus. So, para ma-imagine natin, nagkaroon ng usap-usap, both parties, to confirm na talagang siya si Jesus. At nung na-confirm nga dahil kay Judas, ano pong sinabi ni Jesus? Nag-request siya eh. Nag-request siya sa isang kawal na pwedeng pabayaan na makaalis yung mga kasamahan niya. Siguro, nakita ni Jesus, baka lalaban yung mga alagad niya. At para makaiwas din sa mga casualties na mangyari. At sa ibang version po ng libro, sa books po na, sabi doon, nung nakita ng mga alagad, nadadakpin si Jesus, nag-react sila. Grabe po, no? Kapag ka talagang wala kang panalangin, hindi mo mauunawaan eh. Nag-react sila. Ang sabi nila sa Panginoon, Panginoon, gagamitin na ba namin ang aming tabak? Kung makikita nyo, tingnan nyo itong alagad na to. Inililigtas na nga sila ng Panginoon mula sa panganib para hindi sila madamay. Gusto pa nila makipaglaban. Ito po ang kakaiba. Kung itong mga alagad na ito na kasama ni Jesus manalangin, nagtanong pa kay Jesus eh, humingi pa ng permiso na kung gagamitin pa nila yung kanilang tabak. Ito si Peter, na walang panalangin, pumasok sa eksena. Walang ano-ano, binunot yung tabak, tinaga yung tenga nung alipin. Minaitiban lang ni Jesus eh. Dinikit lang eh. Siguro sabi ni Jesus dito, kaya nga po habang inaaral ko na natutuwa ako eh. Siguro sabi ni Jesus, ano ka ba naman, Pedro? Di ba sinabi ko naman sa inyo nung una na ito'y dapat matupad. Dapat ito'y mangyari dahil ito yung kalooban ng Ama. Pero dahil nga kulang sa panalangin si Pedro at sobra sa tulog, hindi niya naunawaan yung sinasabi ng Panginoon. Kaya nga parang naalala ko yung trending na memes sa online, sabi doon ng suspect. Tulog po siguro ako. Umiral yung kademonyohan sa aking kamay. Gumalaw. Nataga tuloy. Hindi natin alam eh. Kaya grabe po yung epekto ng walang panalangin. Yung walang panalangin na naumpisahan. Magulo po ang araw. Tapos po, ano nangyari? Nagiging padalos-dalos tayo sa ating desisyon. Katulad ni Peter. Hindi niya naisip yung Panginoon niya. Talagang iniisip niya, gusto niyang protektahan ng Diyos. Kaya nga sa atin mga kapatid, malalaman mo kung sino yung hindi nag-quiet time eh. At sino yung hindi nag-pray. Sila po yung mga taong may initin yung ulo. Tama po? Sila yung mga irritable. Wala ka namang ginagawa pero napaka-irritable.
Tapos, padalos-dalos din sa pagdidesisyon. Kumpara naman natin sa mga taong may panalangin na naumpisahan. Sila yung mga taong mahinahon, graceful maggalaw, 'di ba? Tapos may peace, parang angel pa magsalita. 'Di ba? Hindi nalilig. Hindi mabilis magalit, tapos napaka-smooth ng araw. Kaya nga mga kapatid, sabi niya, a life without prayer is a life without power. Naniniwala po ba kayo doon mga kapatid? A life without prayer is a life without power. And without the spiritual preparation of prayer, we are no match for the devil's sifting. Wala po tayong laban sa kaaway kung tayo po ay hindi puspos ng Espiritu Santo. Dahil po ang panalangin ang siyang nagdudugtong sa atin sa ugnayan natin sa Diyos. Sa Kanya tayong mihingi ng guidance dahil hindi natin alam yung ating mga gagawin. Ng wisdom para mapili natin yung tama at masunod ang kalooban ng Diyos. Dahil kapag tayo po ay puspos ng panalangin, tayo po ay nakakatanggi sa kasalanan. At higit sa lahat, tayo po ay nagiging malapit sa Diyos. Kaya makikita natin si Pedro, dahil sa kakulangan niya sa panalangin, naitanggi niya ang Panginoon. Sa umagang ito mga kapatid, kamusta po ang ating prayer life? Healthy po ba ang ating ugnayan sa Panginoon? Hindi man natin magaya si Daniel. 3 times a day siya manalangin eh. Pero wag po sana natin hayaan na lumipas ang isang araw na hindi po tayo nakakapag-pray. Kaya sikapin po natin na masimulan natin yung araw natin sa pamamagitan ng pananalangin. Kaya yung epekto kay Pedro, nang wala siyang panalangin, naging padalos-dalos siya. Naitanggi niya ang Panginoon dahil malayo siya sa Panginoon. Pero kung malapit siya sa Panginoon, sabi ko nga nung malapit siya sa Panginoon, grabe ang tapang ni Peter. Yung confidence niya. Sabi niya pa nga dun sa parting taas, Panginoon, hindi ko hahayaan. Baga, even sa kamatayan, sasama ako sa iyo. Pero nung malayo na siya sa Panginoon, naitanggi niya ang Diyos. Kaya ano matututunan po natin dito? Kapag malayo po tayo sa ating Diyos, kapag tayo po ay hindi malapit sa Diyos, tayo po ay malapit sa kasalanan. Tayo po ay madaling madaya ng kaaway. Kaya nga po, lagi nating simulan yung araw natin sa pamamagitan ng pananalangin. Upang tayo po, yung araw natin ay magtagumpay. Dahil araw-araw po may labanan. Kaya kung tayo po ay mahina, spiritual, tayo po ay babagsak. At meron po tayong pangalawang punto. Na sa manatiling malapit sa Panginoon dahil may itatanggi mo ang simbahan. Makikita naman po natin yan sa verse 58. Sabi po dito, pagkalipas ng ilang sandali, may isa pang nakakita sa kanya. Sinabi niya, ikaw ay kasama nila. Sinabi ni Pedro, Ginoo, hindi nila ako kasama. So ito po yung second denial ni Peter. Makikita natin dito mga kapatid na lumalim na yung kanyang pagtanggi. Sa kabila ng kanyang pagkakakilanlan sa kanya,
At sa pangalawang pagkakataon, may nakakilala ulit sa kanya. And sabi po diyan, ikaw ay kasama nila. Pero, iginigiit din ni Pedro na hindi nila ako kasama. At sa ibang version po, sinabi rin ni Pedro doon, isinusumpa ko, hindi ko kilala ang taong iyan. Grabe po, no? Talagang pinanindigan ni Pedro. Meron pang pagsumpa. Di ba, ganun naman po yung mga tao para mapaniwala nila yung kanilang kausap. Pexman. Di ba? Ito na yun. Parang ganun si Pedro. Para lang masabi niya na hindi ako kasama dyan. Pexman, sabi niya. So, tinitingnan ko nga po mga kapatid, posible ba sa isang lugar na hindi ka taga roon, tapos wala kang katungkulan, makikilala ka? Parang napaka-imposible po, no? Unless famous ka sa lugar ninyo. Di ba? Pero si Jesus, famous, kilala. Dahil po sa mga miracle na kanyang ginagawa. Kaya, pati yung mga kasamahan niya, nadadamay, nakikilala rin. Kaya nga, pinipinpoint na, kasama ka dun eh. Kaya nga po mga kapatid, huwag na tayong magtaka if may isang araw may magtanong sa atin at may makakilala sa atin na kahit di natin kilala, na sabihin tayo na, di ba kayo po yung kasama ni Pastor? Yung nagba-Bible study doon, kay ano? Di ba kayo po yung isa doon sa mga nagtuturo sa mga bata? Di ba kayo po yung isa sa mga bumibisita doon sa aming bahay? Yung mga ganito, okay pa eh. Pwede mo pang ma-appreciate mo pa yung mga tanong eh. Pero wag naman sana yung mga yung mga negative, no? Kaya dapat tayo ay maging maingat sa ating pamumuhay. Dahil marami po pala yung nakatingin sa atin. At tayo po ay nakikilala. At sa pagkilala na yon, lagi natin tandaan, nakadikit na sa ating buhay ang pangalan ni Kristo. At kung ilalagay naman po natin sa ministry, sa paanong paraan naman po natin maitatanggi ang simbahan? Sa palagay niyo po, kapag hindi po natin pinapahalagahan ang gawain ng Diyos, kapag atin po itong kinaliligtaan at napagpapalit. Dahil sabi nga po sa Hebreo 10:25, para hindi natin maitanggi ang simbahan, sabi po dyan, huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon. Katulad ng iba na may ganyang kaugalian. Dahil kita ni Lord ang kahalagahan ng pagtitipon sa bawat isa. Dahil dito po tayo nagpapalakasan. Dito rin po tayo nagkakamustahan at nag-aaral ng salita ng Diyos. And sabi po dito, yung Greek word po na ginamit para sa pagtitipon is episinagoge, which means an official meeting. This could include worship, praying, reading, teaching, hearing, and studying the Word of God. Ito po dapat yung makita sa ating pagtitipon. At sa ating simbahan, may mga gawain po tayo na dapat tayo ay laging dumalo. At para mas maging updated tayo, lagi naririnig sa announcement to eh, para mas maging updated tayo sa gawain ng Panginoon dito sa CJOL C5, sa mga nakakinig natin dyan through online, you can like our page para maging updated kayo sa mga announcement and notifications sa nangyayari dito sa simbahan ng C5. Ano po ba itong mga gawain ito na hindi dapat nating ipagliban? Tulad po ng prayer meeting. Ano pong meron sa prayer meeting? Dito po tayo ay sama-samang nananalangin. Tuwing Wednesday po, through online.
Pero pinag-iisipan din namin ni Brother Weng kung gagawin na rin namin live yung prayer meeting. Tulad ng dati na tulad dito sa service natin, pupunta tayo sa church, tapos ilalive natin na katulad ng service. Pero pinaprocess pa po natin, no? Pag-pray niyo po kami na mangyari ito para mas lalo nating makita, no? Mahirap online na nga, hindi pa tayo nakakadalo. How much more pagka face to face, di ba? Huwag natin itanggi ang simbahan. Meron po tayong Sunday service, katulad ngayon. Na nagsisimula ng ganitong oras, sana huwag po tayong malate, mga kapatid. Dahil dito po tayo nakakapakinig ng mensahe ng Diyos. Nag-worship ka na nga lang, tapusin mo na, simulan mo na. Diba? Kompletuhin mo na, kapatid. Kaya nga kanina yung first time ko narinig si Tita ulit magpaawit. Kaya sobrang Ayan. Dahil dito nakakapag-alay tayo ng mga papuri at pagsamba sa ating Panginoon. At meron din tayong AVF. Yan. Mamaya, dito tayo po nakakapag-aral. The same time, hindi lang po tayo nakakapagtanong din po tayo dito regarding sa ating Christian Foundation. Tuwing Sunday po ito. At kung gusto po natin, mamaya po mag-stay po kayo dyan, mga kapatid. Sabi nga, hindi lang po tayo matututo. Mabubusog pa tayo. Kaya, sali na. Yan. So, ang uli po, meron po tayong small group. Ito po lagi namin itong pinapaalala na kayo po ay laging mag-involve sa small group upang mas lalo natin makilala ang ating Panginoon. The same time, sa small group, ano pong meron dito? Sharing ng happy moments. Sharing ng struggle. Yan. Sharing of life. At the same time, dito sa group na to, nakakapag-aral kayo ng salita ng Panginoon at higit sa lahat, na ipagpipray pa kayo. Ayun, mabubusog din. Andun pa rin yung mabubusog. Kahit saan gawain, may kainan pa rin. Kaya kung lahat ng ito, kung ang lahat ng ito po ay ating madaluhan, tapos may daily prayer time pa tayo at regular na quiet time, palagay ko naman maayos na yung ating spiritual na buhay. Amen po? Kahit na merong dumating na pagsubok, dahil alam po natin sa mga tinalakay natin sa prayer meeting, hindi tayo exempted sa temptation. At may kaaway. Yung kaaway na yun, laging available. Laging ready pang tayo ay sirain, dayain, at ilayo sa Diyos. Tayo po ay makakatayo sa ating pananampalataya. Tayo ay mariresist natin yung devil. Dahil kumpleto po tayo. Pero kung tayo po ay liliban sa gawain ng Diyos, tapos wala ka pang community group, tapos lulubog lilitaw ka pa mag-church. Ano na lang po yung ating matatanggap? Sa palagay nyo, sino po yung makakatulong sa inyo sa ating paglago at pagbunga? Kung hindi po tayo dadalo sa mga pagtitipon. Kamusta na po mga kapatid yung attendance natin sa prayer meeting? Sa ating Sunday service, sa ating ABF, sa ating small group.
Baka ito na po yung pagkakataon na tayo po ay kinakausap ng Panginoon, na tayo po yung magpaloob na. Dahil malapit na pong dumating ang Panginoon, mga kapatid. At nawa ang bawat isa sa atin ay hindi maabutan ng Panginoon na tayo ay malahininga, kundi tayo po ay matagpuan ng Diyos na nagtatapat. Maganda nung dumating si Jesus. Nandirito ka. Sabi po dito, dahil sa kanyang pagbabalik, tayo po ay may aasahan. Sabi nga po sa Hebrews 10 verse 35 to 39, meron po tayong aasahan. Dahil meron dakilang gantimpala po na nakalaan sa mga mananatili sa kanilang pananampalataya at magtitiis sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pero, sinasabi rin po dito, pero kung tayo po ay tatalikod, titigil, hihinto sa ating mga ginagawa ngayon, sabi ng Lord, hindi siya malulugod. Hindi siya natutuwa. Pero, ang katiyakan ng pangako sa atin ng Panginoon, sabi sa verse 39, hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod patungo sa pagkawasak. Sa halip, ano po ang sabi dyan? Tayo ay kabilang sa mga sumasampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Kaya mga kapatid, gaano man kabigat yung ating sitwasyon sa buhay, huwag po tayong tumigil na dumalo sa pagtitipon. Huwag po nating ipagpalit sa anumang bagay, yung mga bagay na ikinaliligaya ng Panginoon. Dahil kagaya ni Pedro, nakaligtaan niya, nakaliban siya sa prayer meeting, inatake ng kaaway. Ayun, maraming nangyari. Ang katotohanan po, kung kailan po tayo nagpapabaya sa ating espiritual na buhay, ay doon po tayo mas lalong aatakihin ng kaaway. Hanggang sa tayo po ay magkasala sa Diyos. Kaya this year 2024, maging committed na tayo. Maging seryoso na tayo sa ating pagsunod sa Diyos. Tama na po ang pagtanggi sa gawain at pagtakas sa tungkulin. Sabi nga dun sa kanta, naalala ko tuloy yung kanta, ito na yung panahon na hindi na uso ang mag-backslide. Kaya sa umagang ito, kung ikaw ay huminto, sa mga nakikinig natin dyan sa online, kung ikaw ay huminto, balik agad. Nandito na po tayo, mga kapatid, sa lakbayin na ito. Tapusin na po natin. Upang tayo ay harap sa Diyos at sasabihin sa Kanya, tayo po ay nagtapos ng maluwalhati. Kaya kung kulang ka sa panalangin, kung kulang ka sa pagtitipon, ano na lang ang maasahan natin? Walang tumutulong sa iyo sa paglago. Wala kang napapakinggang mga salita ng Diyos. Walang nagsasaway sa iyo sa mga mali mong ginagawa. Ano na lang po ang maaasahan natin? Kaya mahalaga po, sa atin, mga Kristiyano, tayo po ay lagi nandirito sa pagtitipon. Kaya sa linggo, dapat wala nang late, wala na ring absent. Pag 9:30 na sa sarado. No?
Nakakalungkot nga yan kasi sa trabaho, sa ano natin, hindi tayo nalilate, di ba? Lalo na ngayon, February, di ba? Maganda yung suot natin, syempre hindi tayo malilate dahil sa mga ano natin, sa date natin. Pero to date natin to sa Panginoon. Kaya pupunta tayo dito, well presented. Tapos hindi tayo malilate. Kasi yung kakatagpuin natin, Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. No? At meron po tayong pangatlo. Sabi po dito, manatiling malapit sa Panginoon dahil makakalimot ka sa aral ng Panginoon. Ito po yung makikita natin sa verse 59 to 62. Sabi sa verse 59, pagkalipas ng may 1 oras, nakita niyo po yung duration, 1 oras, bago yung second denial, ay after ng second denial, may isa pang mariing nagsalita. Ito po ay kakaiba kasi meron siyang matibay na confirmation. Dahil po sa ibang version, sabi po dito, itong taong ito ay tinukoy na kamag-anak nung tinaga ni Peter. Kaya talagang confident siya, na-confirm. Totoong ang isang ito ay kasama ni Jesus. Siyempre, isang patunay yung nasaksihan niya yung pangyayari doon sa halamanan. Yung pagtagpas ng tenga. At dagdag pa dito, sabi po dyan, dahil isa rin itong taga Galilea. Tinignan ko nga po bakit ano po yung pagkakaiba noon. Dahil sa pananalita ni Peter, baga hindi siya dito nakapag-deny. Dahil lumabas sa kanyang accent, sa kanyang tono, kumbaga, iba sa kanila. Kumbaga, para makikita mo dito, malalaman mo kung galing sa probinsya, ganon. So natukoy ng lalaking ito, na itong taong ito, confirm. At sa third time na pag-deny ni Pedro, muli ulit sinabi niya, Ginoo, hindi ko alam ang sinasabi mo. Pero sa ibang version, ito po, sabi doon, parusahan nawa ako ng Panginoon, parusahan nawa ako ng Diyos kung nagsisinungaling ako. Hindi ko kilala ang taong iyan. Grabe po, no? Grabe yung pagtanggi niya, ginamit niya pa yung Diyos. Ginamit niya pa yung Diyos sa kanyang kasinungalingan. Talagang wala na siyang konsensya, no? Talagang buo na yung sa isip at puso niya. Pinanindigan niya. Siguro kung sabi ko nga, siguro kung may video lang, or may record nung unang panahon, mapapahiya to si Peter eh. Magpa-viral to, magti-trending to. Dahil alam niyo kung bakit? Dahil sa verse 33, ilang oras lang po bago itong mangyari, nagbitaw siya ng matapang na salita. Sinabi niya kay Jesus, Panginoon, handa po akong mabilanggo at mamatay na kasama kayo. Pero kung titignan natin ngayon, di ba? Iba sa kanyang pinapakita. Narealize ko nga bang inaaral ko to, si Peter, ulitin ko lang ulit, kapag kaharap si Jesus, malakas yung loob. Napansin niyo po ba yun? At sa lahat ng mga alagad ni Jesus, si Peter lang po yung kakaiba. At nakakagawa nun. Paano ko po nasabi? Siya yung naka-experience na lumakad sa tubig. Siya rin yung nakagawa na i-rebuke si Jesus. Di ba lakas ni Peter? Ni-rebuke niya si Jesus. Para ma-picture natin kung paano si Peter, sa panahon natin yan, kumbaga sa school si Peter, siya yung bata na kahit hindi pa tapos yung tanong ng teacher, tataas kagad ng kamay yan.
Hindi pa niya naiintindihan. Kung ba, hindi pa tapos yata magtanong, tataas na kagad siya ng kamay. Ganun siya kabibo. Pero nung malayo na siya kay Jesus, doon niya na-realize na, Lord, di pala ako ready. Di pala ako ready na harapin yung pagkakulong at maging yung kamatayan. Di ba marami yung ganyan? Magaling lang magsalita. Magaling lang mangako. Pero sa dulo. Pero pag nagigipit na, di ba? O yan, nangiiwan. Hindi na mapanindigan. Balik po tayo sa ating kwento. So hindi pa tapos si Pedro nagsasalita, kumbaga nagpapaliwanag pa. Ito na. Ito yung hindi nagsisinungaling. Tumilaok yung manok. Nangyari po yung prediction ni Jesus. And sa verse 61, ito na. Napalingon ng Panginoon at tiningnan niya si Pedro. Iniisip ko nga, ano kaya yung tingin ni Jesus kay Peter? Naka-tiger look ba si Jesus? Tingin ba ng disappointment yon? Tingin ba ng paghatol yon? Tingin ba na may awa? Pero isa lang po ang maliwanag, mga kapatid. Ang tingin na yon ay katuparan ng kanyang sinasabi. Kumbaga, fulfillment ng kanyang prediction kay Peter. Kaya naman yung tingin na yon, yun yung nagpaalala kay Peter sa salita ng Panginoon. Sabi yan, kung paanong sinabi sa kanya, bago tumilawok ang tandang o ang manok, 3 ulit mo kung ikakaila. Kaya lumabas siya at umiyak ng buong kapaitan. Napagtanto niya sa kanyang sarili, oo nga, tama ang sinasabi ni Jesus. At alam ni Jesus kung ano ang kanyang ginawa. Dahil ang katotohanan po, ang Diyos natin ay makapangyarihan. Alam niya po ang lahat ng bagay, maging ang ating mga kabiguan. Kahit na tayo po ay laging nangangako sa Kanya at parating laging nabibigo. Kaya nga po kapag nasa point na tayo po ay napapalayo sa Diyos at tayo po ay kinakain ng sistema ng mundo, just remember your vow to the Lord. Lagi nating isipin, merong Diyos na nasa langit na nakatingin sa atin. Wala man nakakakita sa atin, pero siya. Gadaig pa ni Jesus yung CCTV. Di lang yun, lahat sakop niya. Alalahanin natin, mga kapatid, kung tayo po ay malagay sa ganung sitwasyon. Sabi diyan, naalala ni Pedro ang salita ng Panginoon. Tayo po ay nasa point na tayo ay lulugmok na. Sabi po dito, alalahanin natin yung mga panahon na tayo po ay masigasig sa paglilingkod. Yung panahon na kung saan mainit tayo sa kanyang presensya. Ito po, mga kapatid, ay makakatulong sa atin upang tayo po ay magpatuloy sa paglilingkod. Ang mahirap kapag wala tayong naalala. Walang magti-trigger sa atin na magpatuloy. Yon. At sa karanasan po ni Pedro, siya ay naging komportable. Dahil sa oras na yun, kasama niya pa si Jesus. Akala niya hindi mangyayari yung sinasabi ni Jesus, kaya hindi siya nakikinig. Kaya nga po sabi sa Luke, verse 6, 39-40, ang sabi po dito, ang isang alagad
ay hindi higit sa kanyang guro. Dahil po ang guro ay marami na pong experience. Marami ng kasanayan yan kumpara sa kanilang mga estudyante. Sabi dito, kung nanaisin nilang maging, tingnan niyo po mga kapatid, hindi makakahigit, pero magiging katulad ng kanyang guro, ang kailangan po, sabi po dyan, sila'y magsanay. Sila'y laging maging handa. At dito, bagamat hindi nakikinig si Pedro kay Jesus, nagkaroon na ng warning. Kita natin yan. Pero hindi pinahalagaan ni Pedro. Nagdepend pa. Hindi kahit na manalangin para huwag mahulog sa kasalanan. Anong ginawa niya? Natulog. Pero alam niyo po ba, mga kapatid, sa kabila ng lahat ng iyon, yung failure ni Peter, mahal pa rin siya ng Diyos. Pinalalakas pa rin siya ng Diyos at higit sa lahat, pinapanalangin pa siya ng Diyos. At sa kanyang pagkakamali, ito'y bahagi ng pagsasanay na dapat siyang makinig sa kanyang guro at sundin yung mga halimbawa nito. Dahil ginagamit ng Diyos ang sitwasyon upang madil yung mga unrighteousness natin. Yung ating mga kabiguan para tayo po ay maging effective at maging ganap si Kristo sa ating mga buhay. Kaya mga kapwa ko leader, sa umagang ito, huwag nating sukuan ang ating mga dinidisipulo. Talagang may disciple tayo na kagaya ni Peter. Matigas ang ulo, di nakikinig. Pero tsinaga ng Panginoon. Dahil may pangarap siya kay Peter. At sana ganoon din tayo mga kapwa ko leader. Tanong ko nga po, nais niyo po ba maging katulad nila kayo? Pangalawa, may pangarap po ba kayo na maging kagaya nila kayo? Kasi kung hindi po yun yung direksyon natin, na hindi rin sila magagamit, sayang. Ayaw nyo ba na makita yung mga ina-handle ninyo na nagtatapat, naglilingkod sa Diyos kagaya ninyo? Hindi mga perfect yung ating mga dinidisciple, even us. Patuloy natin silang paglingkuran. Sanayin para maging kagaya natin. At higit sa lahat, ipanalangin po natin sila. Dahil ang totoo po, may kaaway. At hindi ganon kadali na isuko ni Satanas yung kanilang mga buhay. Baka nga isa sa mga inahandle natin, hinihingi na ni Satanas. O baka lahat. Naku, nakatakot. Tapos wala pa tayong ginagawa. Pinabayaan na natin. Kamustahin po natin mga kapatid yung ating mga hinahandle. Kaya nga ako personally, pinagpipray ko yung mga dinidisciple ko. Hindi ko lang silang pinagpipray. I pray for them by name. Sinasabi ko talaga sa Panginoon yung kanilang mga pangalan. Si Harold, si Kimboy, si MJ, lahat, si JP. Sinasabi ko lagi sa Panginoon, Lord, pagmamay-ari mo ang mga batang ito. Sinasabi ko, lagi mo silang tingnan, ingatan,
at yung kanilang mga buhay ay magamit sa kapurihan mo. At awa naman ng Diyos, lahat sila nasa ministry at naglilingkod. Ito po ay bahagi ng ating paglipat ng ating buhay sa kanila. Dahil alam natin, mga kapatid, may pangarap ang Diyos sa kanila na sila'y magamit sa paglilingkod. Baka hindi lang dito sa C5, baka sa mga malalahayong lugar, baka sa ibang bansa pa magamit. At gaya ni Jesus, pinakita niya sa kanyang mga dinidisciple na siya ay masunurin sa kanyang Ama. At dapat ganun din tayo mga leader. Makita ng ating mga dinidisciple na tayo ay matapat at masunurin sa Diyos. Hindi dapat matalo ng mga dinidisciple natin yung ating commitment sa Lord. Kundi dapat tayo ay mas angat sa kanila. Wag nawa sana ang ating mga buhay na maging babala para sa kanila na hindi tayo tularan. Kundi tayo ay maging huwaran nila para tayo ay tularan. Meron po tayong prinsipyo. Sabi po dito, okay pa po ba kayo dyan mga kapatid? Diyan sa kabila. Yan. Pinakananais ng Panginoon na tayo ay maging kagaya niya. Masunod ang Diyos, mapagtagumpayan ang mga hamon ng buhay, at magawa ang ating pagkakatawag mula sa Diyos. Ayan po ang pangarap ng Diyos sa bawat isa sa atin, ang maging kagaya niya, na masunod ang Diyos at mangyari sa ating mga buhay ang ating pagkakatawag. At sa Luke 22:31-32, dito po si Pedro, eto na po yun, dito po si Pedro hinihingi ni Satanas. Pero hindi hinayaan ng Diyos. Kumpara kay Judas, oo, pare silang nagkanulo. Pero si Pedro, special. Ipinaglaban ng Diyos sa panalangin. Talagang hindi hahayaan ng Diyos na hindi matupad yung kanyang pagkakatawag kay Pedro. Kaya dito po sa John chapter 21, verse 15 to 19, yung context po nito ay, dito po ay namatay na po si Jesus, at siya ay muling nabuhay. At ito po yung first appearance niya sa mga disciples after ng kanyang resurrection. Hindi lang po natapos nung ipinalangin si Pedro, kundi pinuntahan pa ni Jesus si Pedro. Dahil po after niyang ipagkanulo si Jesus, bumalik ulit siya sa pangingisda. Malinaw nung umpisa, yung pagkakatawag sa kanya, maging fishers of men. Kaya para matupad yung pagkakatawag ng Diyos kay Peter, si Jesus mismo ang pumunta sa lugar niya. Grabe po, no? At makikita natin dito na 3 beses na tinanong ni Jesus si Pedro, Simon, anak ni Jonas, iniibig mo ba ako? At 3 beses din na sinasabi ni Pedro na oo, mahal niya si Jesus. And to make it clear kay Pedro, yung love na tinutukoy ni Jesus, na hindi baka sa kanyang pagkakaunawa, na yung love na kanyang pinaglalaban is yung maging magpakabayani, yung napatunayan, yung pagtatanggol niya. Pero hindi yon yung nais ni Kristo sa kanya. Sabi dito, kung gusto mong ipakita ang iyong pag-ibig sa akin, ito ang dapat mong gawin. Pakainin at alagaan mo ang aking mga tupa. And after po nun, sumunod na si Pedro.
Kaya talagang hindi po papayag si Jesus na yung kanyang pagkakatawag po sa atin ay hindi mangyari. Amen po? Mabigo man tayo sa una, talikuran natin siya. The good thing is, hahanapin pa rin niya tayo. Pupunta niya tayo sa ating lugar. Dahil si Jonah, hindi hinayaan ng Diyos na makatakas. Ibinalik ulit siya sa kanyang paglilingkod. Same to Peter. Despite of his weaknesses and doubts from the beginning, lahat po yun ay parte ng plano ng Diyos. Naniniwala po ako doon, mga kapatid. Hinayaan ng Diyos na mangyari ito para ma-realize ni Peter ang kanyang kahinaan. Dahil ito po ay part ng pagsasanay sa kanya. And sa dulo, Peter designated to be the head of the apostles. Sino mag-aakala ng ganon? Naiaangat siya ng Diyos sa kabila ng kanyang denying. Ginawa pa siyang head ng mga apostles. Because Jesus saw from the beginning his potential leadership. Kita ng Diyos kung ano yung mga kapasidad natin. Kita ng Diyos yung mga abilidad natin, yung ating mga gift, yung ating mga talent. Hindi natin alam kung ano yung mga pagkakatawag sa atin ng Diyos. Maybe some of us, mga future teachers, pastors, worship leader, evangelist, church planter, higit at iba pa. Hindi natin alam. Sumunod lang po tayo, mga kapatid. Gawin lang natin yung kanyang pinapagawa. And I know naman, ang bawat isa sa atin, may pangarap ang Diyos. Lahat po tayo ay binigyan ng Diyos ng kanya-kanyang mga abilidad. At meron po tayong application. Sabi po dito, panatiliing laging malapit sa Diyos upang tayo ay magtagumpay sa gawa ng kaaway. At matanggap natin ang dakilang gantimpala na nakalaan para sa atin. Kaya lahat ng malapit sa Diyos, andun po yung favor. Dahil kasama mo yung source ng lahat. At para mapanatili natin na tayo po ay maging malapit sa Diyos, ang una is, sabi po diyan, sikaping makipag-ugnayan sa Diyos araw-araw sa pananalangin at sa kanyang mga salita. Huwag po natin ipagliban, mga kapatid, o kaligtaan ang pananalangin at pagbabasa. Dahil nandun po yung susi para tayo ay makaingat sa ating mga pamumuhay. At sabi nga po doon, merong scientific study na kung ano yung magiging benefits kapag araw-araw tayong nagbabasa ng Biblia. At sabi po doon, ito po ay na-observe nila sa edad na 8 to 80 years old. Sabi po dyan, on day 1 and 3, sabi, walang pagbabago. There was not much of a difference. But on the third day, sa ikatlong araw, sabi po dito, napansin nila na merong pagbabago. They started noticing a change. Here are the starts of what happened when the people read the Bible 4 times a week or more. Sabi po dyan, yung ating kalungkutan. Sabi, loneliness went down 30%. And bitterness went down 43%. And anger went down 43%. Alcoholism went down 42%. Again,
Ito po ay scientific study po. If you want to challenge it, start to read the Bible. Para masabi mo sa atin na ito ay totoo. Ang Diyos naman po ang tumutulong sa atin sa ating pagbabago. Sikapin natin, ito 4 times a week lang. Pero yung sinasabi ng Joshua 1:8, araw-araw. Meditate day and night. Ayun, 100%. Magtatagumpay tayo. Pangalawa, sabi po dito, sumali at maging aktibo sa mga pagtitipon sa ating simbahan. Kanina nasabi natin yung mga schedule natin sa ating mga gawain. Mga kapatid, i-note nyo na lang po sa inyong mga cellphone para hindi nyo po makalimutan. At sa mga bago po na narito, kung gusto nyo pong mag-involve sa ating discipleship, sa ating small group, again, mamaya po, you can approach us and kami po ay happy to serve. SM, happy to serve po sa inyo mga kapatid. And pang-do, sanayin ang sarili na matanggihan ang mga bagay na po pwede makapaglayo sa iyo sa Diyos. Again, tayo lang po nakakaalam kung hindi, tayo lang po ang nakakaalam niyan kung hindi ito para sa Diyos. At alam mo na hindi matutuwa ang Diyos dyan at hindi makakatulong sa iyo sa paglagong espiritual. Ang sabi po dyan, i-resist natin. Dahil nagsisimula ang lahat sa patikim-tikim. Kaya tayo ay tanggihan po natin. At ang pang-apat, sabi po dito, seryosohin natin ang ating pakikinig sa mga nangangaral ng salita ng Diyos. Dahil si Pedro, hindi niya sineryoso ang pakikinig kay Jesus. Ano pong nangyari? Na-fail siya. Kaya sikapin natin na may uwi tayo sa oras na ito na butil ng katotohanan. Kumbaga, kanina sinabi ko, nagsimba na tayo. Kumpletuhin na natin. Kaya ako, nung nakaraang linggo, yung mga dinidisciple ko, tinanong ko sila kung talagang nakinig sila eh. Nawa, nakinig sila ngayon. O, tatanungin ko sila isa-isa ulit. Meron mo tayong conclusion? Sabi po dito, tunay nga na kapag tayo ay malapit sa Panginoon at sa salita niya, ay may mga pagbabagong magaganap at hindi natin mapagkakaila sa ating buhay. Kagaya ng naranasan ni Pedro na pressure, na itanggi ang Panginoon. Pero sa kabila ng lahat, mahal tayo ng Diyos. Tayo ay kanyang ipinapanalangin at tiyak ang ating kaligtasan upang tayo ay laging manatili sa Kanya. At tayo ay makaiwas, una, maitanggi ang Panginoon. Ang pangalawa, maitanggi ang simbahan. At ang panghuli, makalimot ka sa aral ng Panginoon. Tapos na po tayo? Tayo na po at manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita sa umagang ito na aming natanggap, na maging gabay namin, Panginoon, sa aming landas ng pagbabago. Salamat po, Ama, sa buhay ng inyong lingkod na si Pedro, na kung saan amin din pong nakikita ang aming sarili sa Kanya, kung paano namin kayo nabigo, kung paano namin kayo nabigyan ng mga disappointment dahil sa aming pagsuway. At kita niyo po yan, Panginoon. Sa oras na ito, Lord, patawarin niyo po kami. Kung kami, Panginoon, ay naging mayabang sa inyong harapan.
Hindi kami nakikinig at hindi pinapahalagaan ang iyong mga salita. Sa mga babala na aming natanggap na hindi namin sinunod. Lord, minsan pa, lingunin niyo po kami. Huwag niyo po kaming hayaan na masadlak sa kasalanan. Dahil alam po namin, Lord, na walang magandang buhay ang aming maasahan kapag kami po ay hiwalay sa iyo. Nawa masikap namin sa tulong ng inyong banal na Espiritu na kami po ay makapamuhay ng naaayon sa iyong kalooban. In this year 2024, as we close this series sa landas ng pagbabago, Panginoon, matagpuan niyo nawa kaming nagtatapat sa iyo. Hindi madali, Panginoon, ang sumunod. Pero dahil sa iyong awa at gabay, Panginoon, sa amin, Lord, mapagtatagumpayan namin. Tulungan niyo kami muli, Lord, na magtiis hanggang sa wakas, Panginoon. Dahil ang lakbayin namin, Lord, ay hindi madali. Pero nais naming matapos ito ng maluwalhati, Panginoon. Salamat, Ama. Sumaatin nawa ang pag-ibig ng Diyos, ang pakikipisan ng banal na Espiritu Santo, ang pagliligtas ng Panginoong Hesus, ngayon at sa muli niyang pagbabalik. Amen.